Gusto mo bang magnegosyo pero hindi pa rin decided kung ano? Alam mo bang may mga negosyo na hindi mo napapansin na kumikita pala ng maganda? Hindi kasi masyadong sikat or sabihin na nating flashy yung mga businesses na ito. Hindi ito parang nauuso tulad ng dropshipping, affiliate marketing, iba pa. Pero kahit hindi uso ay kumikita at tuloy-tuloy pa rin kahit na boring na mga negosyo ito. Kaya naman panoorin mo hanggang dulo ang ating video dahil posibleng ang mga boring business na ito ang magpapasenso sa'yo. Pero before we start, like mo na rin ang ating video kaya kung handa ka na, let's go! Number 1, laundry. Ang laundry business ay isa sa mga boring na negosyo na madalang mong makita na malugi, especially kung nakasetup ito sa magandang location. Wala pang masyadong competition at may captured market ka na isang lugar or may malapit na mga condo o apartments dito. Di man ito flashy o uso na negosyo at kahit paulit-ulit lang yung ginagawa dito ay paniguradong tuloy lang ang kita dahil ang mga tao ay araw-araw need magpalit at magsuot ng damit. Maraming tao ang busy, walang sariling washing machine o walang sariling sampayan. Hindi mo rin need ng maraming staff at sa technology ngayon may mga bagay na rin na kayang i-automate para maging less work ito. Number 2, vending machine. Isa ito sa mga negosyo na magbibigay sa iyo ng passive income at hindi nangangailangan ng matinding maintenance or supervision. Maraming uri ng vending machine. Pwede yung typical na may laman ng mga juice at drinks. Uso na rin yung mga PisoNet, Piso Wi-Fi, mga laundry na may vending machine, car wash, tubigan, at marami pang iba na pwede mong pagpilian. Depende sa kung ano ang aangkop sa iyo. Malaki ang profit sa mga vending machine kasi ang isa sa binabayaran sa iyo ng mga customers ay convenience at hindi mo rin need ng tao na magbabantay dito. Basta make sure lang na nasa tamang location ka or pwede mong ilagay ang mga vending machine na ito sa existing mong negosyo para may extra income ka pa. Pwede ka rin maging supplier ng vending machines kung saan imbes na B2C or business to consumer ay B2B ka na. So ang clients mo ay mga business owners. Bibili sila ng vending machine para ilagay sa kanilang school, hospital, or company. Number 3, cleaning services. Boring na business dahil wala ka ng ibang gagawin kundi maglinis. Pero napaka-importanting service nito at laging in demand, especially sa mga residential tulad ng mga apartment and condo at maging sa mga commercial properties. Maraming taong walang time mag-general cleaning at mga companies na hindi sapat yung manpower para malinis yung workplace nila at offices. Importante na magkaroon ka ng connection at ma-advertise mo yung cleaning services mo para makilala ka ng mga potential customers. Marami pang cleaning services tulad ng para sa aircon, sa kotse at sa iba pa. Magandang kitaan dito at madali lang din mag-train ng mga tao kung kinakailangan. Number 4, funeral services. Nakakatakot at boring na business pero for sure nakikita ka pa rin dahil natural na parte ng buhay ang kamatayan. Araw-araw may nabubuhay pero araw-araw din may namamatay. Malaki din ang profit margin sa business na ito dahil bibihira lang ang may ganitong negosyo. And at the same time, pwede ka rin mag-offer ng mga premium packages or services kung saan halos lahat cater mo na. Mula sa casket, burial service, transportation, cremation, at other funeral services. Number 5, rental property. Boring na business dahil kokolekta ka na lang ng bayad at posible din na passive income. Obviously, hindi ganun kasimple at hindi rin stress-free na negosyo pero di may kakailangan na after mabuo ang rental property mo at magkaroon ka ng matitinong tenants ay for sure na maboboard ka talaga kasi wala ka nang gagawin. Pero ito sa mga negosyo na need mo ng malaking kapital at malaki din ang posibleng gasto sa maintenance at kung may mga pasaway ka nga na tenants. Ang isa pang kagandahan sa rental property ay predictable at reliable yung kita mo kada buwan. Tapos, pwede mo ring ibenta yung property mo sa future sa mas mataas na halaga dahil tumaas na yung value nito. Number 6, pest control. Isa sa mga boring business gawa ng repetitive din ang gagawin mo dito, which is puksain ng mga peste o insekto. Pero sa kabila nun, isa rin ito sa negosyo na malaki ang kitaan dahil hindi rin ganon kadami ang may ganitong business. At posible rin maging monthly o quarterly ang maging service mo sa isang bahay or property. May mga property kasi na laging may problema sa mga peste, anay, daga, lamok, ipis at iba pa.
Meron ding mga kumpanya o business na kailangang pest-free environment para makapagpatuloy sila sa kanilang operation. Clients mo rin ang mga government building, hospital, school, mall at marami pang iba. May times din na kinukuha ang serbisyo na ito ng mga barangay, especially kapag maulan o dengue season na. Pwede ka rin mag-offer ng sarili mong products pamatay sa mga peste. Number 7, auto repair. Boring na business kasi paulit-ulit lang din yung mga inaayos at ginagawa. Hindi rin ganun ka-appealing para sa karamihan dahil physical na trabaho ito. Hands-on ka talaga at paniguradong madudumihan ka. Pero tuloy-tuloy naman ang kita dahil laging may demand para sa repair at maintenance ng mga kotse at motor. Tapos sama na rin natin yung iba pang service na pampapogi ng motor o kotse. Sa dami ng may sasakyan at motor, mukhang napakadalang ng hindi nakapunta man lang sa paggawaan. Importante sa ganitong business na dapat laging quality yung trabaho para magkaroon ng mga repeat customers at maraming referrals. Number 8, waste management. Another boring business pero magandang kitaan dahil walang halos kakompetensya ang ganitong mga negosyo at naka long-term contract pa sa mga businesses at municipalities. Obviously, dahil sa nature ng trabaho ay hindi ito kayang gawin ng karamihan. Pero lagi pa rin itong in demand kasi kinakailangan ng residential, commercial, mga kumpanya at even government establishments ng ganitong service. Sa dami ng naipon ng mga dumi at basura dahil sa paglobo ng populasyon ay hindi talaga mawawala ang negosyo na ito kailanman. Lagi may mga kailangan linisin, kolektahin at i-recycle. Sa ganitong boring na negosyo mo totong masasabing may pera sa basura. Uso din sa atin yung mga sip-sip poso negro at maging yung mga pantanggal na mga bara na in demand din sa mga residential at commercial properties. Number 9, lipat bahay at car rental. Both na boring business dahil yung isa, paulit-ulit ka lang na maghahakot ng mga gamit at maglilipat sa mga bahay-bahay. At yung pangalawa ay parang rental property pero kotse naman ang pinaparent mo. Pwede na ring 2-in-1 yung business na ito dahil for example may L300 type ka na kotse na kaya maglipat bahay tapos pwede ring iparenta sa mga tao na let's say uwi ng probinsya, service sa travel or para sa outing at sa mga swimming. Maganda rin pagkakitaan dahil marami ding tao ang nagmo-move in sa mga apartments or dorm at may mga nagmo-move out din papunta sa new location. Lagi rin patok especially kapag summer or kapag na-set up mo yung rental sa mga in-demand na tourist destination or possible din na package sa sarili mong travel and tours agency. Number 10, agency. Boring business din ang agency, especially kung wala ka sa mga creative type na agency at more on manpower ka and management. Kaya naman mas involved ka sa recruitment, sa interviews at marami kang admin work. Pero maganda pa rin pagkakitaan dahil consistent ang demand ng mga companies for skilled workers and staff. Predictable at reliable din ang kita at madali ding mag-scale once mag-expand ng client base at makapag-hire pa ng ibang staff na mag-handle ng recruitment process mo. Bago number 11, quick recap tayo ng boring na negosyo na malaki ang kita. Number 1, laundry. Number 2, vending machine. Number 3, cleaning services. Number 4, funeral services. Number 5, rental property. Number 6, pest control. Number 7, auto repair. Number 8, waste management. Number 9, lipat bahay at car rental. Number 10, agency. At number 11, equipment rental. Panghuling boring business dahil wala ka na rin gagawin kakaiba or creative once na mabili mo yung equipment or gamit na gusto mong iparenta sa yung target customers. This could be professional camera, drone, tent, pwedeng tables and chairs, videoke, musical instruments, light and sound system, at pwede rin mga heavy-duty na vehicles tulad ng pison, backhoe, bulldozer, or truck. Maganda rin pagkakitaan dahil one time lang din ang gastos at tuloy-tuloy ang kita doon sa property or equipment mo. Obviously, may mga potential na gastos pa rin at losses dahil may mga chance na masira, mawala at magkaroon ng problem sa equipment mismo. Kaya make sure na magkaroon ng kontrata at agreement sa clients. Hindi rin need ng madaming staff sa ganitong business kaya makabawas ka sa overhead cost monthly.
Marami pang matatawag na quote and unquote boring business. At kung meron ka pang naisip, comment down below.